Open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, search nyo lang yung SSS website. Lalabas na agad yung SSS website. Click nyo lang yan. Ayan. So, dito guys, makikita nyo na agad yung Submit AKOP Compliance. Click lang natin yan. Ayan. So, dito para makapag-apply kayo ng AKOP online, kailangan lang na may national ID kayo. Pag halimbawa wala, click nyo lang yung no. Pag click nyo yung no, pag hindi kayo registered sa national ID system, so hindi kayo makapag-proceed dito through AKOP SSS website. So, itong apat na ito ang pwede nyong gawin para makapag-submit kayo. So, ito yung mapagpipilian, personal compliance. Pumunta lamang kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at doon kayo mag-apply ng AKOP. Pangalawa, pwede ding video conference. So, for appointment schedule yan. So, click nyo lang tong click here kung magpa-schedule kayo ng appointment for the video conference. Next is the mail to any SSS branch or service or foreign office. Pang-apat is pwede din kayong mag-email to the corporate email address of the SSS branch or service or foreign address of OFW Contact Service Section. So guys, meron akong mga tutorial nito kung paano kayo makapag-AKOP through online. So meron akong tutorial tulad ng email. So itong pinakahuli, meron akong tutorial niyan kung paano kayo makapag-AKOP through online. Search nyo lang sa YouTube, how lalabas na dyan ang tutorial ko kung paano kayo makapag-AKOP online. So ngayon, click natin yan okay. Ngayon, pag once naman na kayo naman is national ID registered, so click nyo tong yes. Click natin yung yes. Ayan. So, dito sa data sharing consent for AKOP through facial authentication with liveness check. So, dito, kailangan nyo lang magbigay sa kanila ng consent. Click nyo lang tong my box. Ayan, pag may check na yung box, click nyo na tong proceed. So, dito lagay nyo lang yung inyong SSS number at kung kailan yung date of birth ninyo. Then, reminder para sa mga survivorship or mga death pensioner, please enter your own SSS number and date of birth. So, lagay na natin yung ating SSS number at saka yung birth date natin. Ayan, pag once na nasubmit nyo na, so ito na yung lalabas. So, kung tama yung SSS number na inailagay ninyo, so pangalan nyo yung lalabas dyan. Pag halimbawa naman is mali, click nyo lang tong no, then ulitin nyo yung SSS number na nailagay ninyo. Pero kung tama naman yung nailagay ninyo, click nyo na tong yes. Then, have you been remarried? So, click nyo lang yung no. Dito, kailangan nyo mag-take live selfie. Bawal yung nakasalamin or nakasombrero. Then, click nyo lang tong start liveness. Then, kung may lalabas dyan, magpa-pop up about sa camera. So, allow nyo lang yung camera ninyo na mag-pop up. Ayan, your AKOP compliance through facial authentication with liveness check for your retirement pension was successfully completed. Ayan, so ang pwede lamang dito makapag-file ng SSS AKOP online is yung mga survivorship ng mga legal spouse at saka yung mga retirement pensioner. So, hindi pa pwede dito yung mga dependent or disability pensioner. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-comply ng SSS AKOP online. So, kung kayo bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!